Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Naku po, si BP Sara nakipagsanib puwersa na kay Amy at saka dito kay Camille Villar. Naku po, alam naman po natin ang karakas ng mga Marcos. Kahit pagbali-baligtarin mo sila, huy, talaga mambubudol. Bongbong Marcos sa kanilang kandidatura at ayaw nilang madamay sa galit ng taong bayan kay Marcos dahil sa pagtatraidor nito sa dating Pangulong Duterte matapos itong ipaaresto at ipadala sa ICC. Samantala, hati ang pananaw ng mga Duterte supporters sa naging desisyon ni Vice President Sara Duterte na i-endorso si Amy Marcos dahil di umano kilalang mambubudol ang kanilang pamilya. Sa kabilang banda, hindi rin maisantabi na sa kabila ng kaguluhang hatid ni Bongbong Marcos, tanging si Amy Marcos lamang sa lahat ng mga senador ang may tapang na questionin ang ginawang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kaya tuloy tanong ng karamihan, iboboto niyo ba si Amy Marcos? Gayong itinaas na ni Vice President Sara Duterte ang kamay nito. Nasa palad niyo na ang kapalaran ni Amy Marcos kung magpapatuloy ang kanyang karera sa politika o tuluyan ng matuldukan ang isa pang Marcos sa posisyong nasyonal. Ayon pa nga sa ilang dismayadong netizens, baka magsusuportahan sila kapag nanalo si Amy at Camille, dagdag ang suporta ni BP Sara sa Senado para hindi siya ma-impeach. Para sa akin lang din ito. May gusto lang kukunin si BP Sara kay Senator Amy. Gusto ni BP na magkaroon ng court hearing para makontempt lahat na nag-growth effort para sa pagkidnap ni Tatay Digong. Gusto ni BP Sara na si Senator Amy talaga ang magsabi to the public na ang kapatid niya ang namumuno sa pagkidnap ni Tatay. Si BP muna ang mangga ngayon. Abagan na lang natin kung ano ang ending. Ito lang ang sa akin. Si bangag ay bangag lang. Yes lang ng yes kung ano ang sinasabi ng nag-uutos. Alam ni ate na napapaligiran ng devil ang kapatid niya. Balang araw, ilalabas ni ate at BP na ang tunay na salarin ay si Bodoy at Butoy. Boom! Ako, BP Sara, nagpabudol na naman kay Amy Marcos! Okay guys, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Pensya na kayo, medyo madilim na ako nag-vlog kasi baka bukas ng umaga hindi ako magising. Baka tanghaliin tayo, malilate na naman tayo sa pag-upload. Pensya na kayo. Okay, ganito mga babayan, no? Itong napanood nyo na preview, ang lupet, no? Tapusin nyo hanggang sa dulo. So magko-komento tayo, mag-reaction tayo sa mapapanood nyo. So ito yung aking komento. So ang komento ko rito mga babayan, no? I think parang parehas kami ni Boss Banat Bay, no? Na si BP Sara ay gusto yata naman magpabudol or meron ba siya talagang plano. Pero kami ni Boss Banat Bay, ewan ko kung ikaw, kayo nanonood, ay pabor ba kayo sa desisyon ni BP Sara na ikampanya niya o tulungan niya sa pag-endorso itong si Amy Marcos na alam nyo naman na kapatid pa rin po ito ni Bongbong Marcos. Medyo parang sumablay. Pero syempre, hindi natin iiwanan tong si BP Sara. So syempre, malay nyo, meron lang tong plano. Kasi alam ko, mga babayan, inuutulang ito ni BP Sara na para itong si Amy Marcos ay magkaroon pa ulit ng susunod na mga hearing para meron ma-contempt. Nalalaman ko yung naiisip mo. So parang tama, no? Pero ganun pa man mga kababayan, suportahan pa rin natin itong sa ating pangalawang pangulo na si BP Sara. So sa nakikita ko rin naman, no, itong si si Amy Marcos talagang dating best friend naman talaga niya yun, 'di ba? Nalaman niyo dati na si Amy Marcos, Senator Amy Marcos ay malapit na kaibigan ni BP Sara. Na talaga naman ay pinakiusapan itong si BP Sara na suportahan itong si Bongbong Marcos, no, si BBM, kasi kung wala itong Duterte, hindi siya mananalo, hindi mananalo yung kapatid niya, 'di ba? Natandaan mo 'yan? O hindi fake news 'yan, oy. At yun na nga, nakuha na nga yung simpatsya ng family Duterte at yun na nga nanalo itong si BBM. So ngayon, sa nakikita ko naman magmula at simula at sa poll, hindi naman ito tumitira ng Duterte itong si Senator Amy Marcos. Na talaga naman nakita nyo siya ang nagsimula niyan para magkaroon ng rolling sa investigasyon sa pagdukot kay Tatay Digong.
So sa akin, nag-50-50 kami, pero I think kayo na maghusga kasi manonood tayo ng full video dito sa mga boss ko. Itong si boss Banat Bay, kasi ito napakagaling itong mag-reaction na boss namin yan. So panoorin nyo kung ano yung komento niya kasi malupit din yung kanya mga binitawan dito. So ito yung komento ni Boy Sardinas. Ngayon mga babayan, ito sa komento ko na to, para sa akin Boss Banat Bay, parang merong plano itong si BP Sara, no, na gamitin kasangkapan muna itong si Aimee Marcos. Yan ang opinion ko, di ba? Kanya-kanya naman tayong opinion. Kaya kung mapanood mo itong video na to, ano bang opinion mo sa napanood mong preview hanggang sa dulo ng video na to? So yun nga, at isa na rin naman nagkakalaglagan tong alyansa at medyo kinakabahan din sila dahil napakababa ng ratings, no. Pero sa ratings ng mga survey ng mga nila mataas sila. Pero pagka nag-survey at nakita mo ng social media lagapak talaga yung Team Alyansa o Team Marcos. At nako mga kababayan, susunod meron tayong ilalabas. Medyo iipunin muna natin to. Ipunin muna natin to na si Tambaloslos, parang merong isang sekreto na maaari niyang ibulgar yan anytime. Laban yan kay Marcos. Naku po, Diyos ko, huwag niyo munang alam yan kung ano man yan. Kami lang nakakaalam ng mga banateros, vloggers yan, nalabos sa Banat Bay, na Tol J. Naku, malupit, mukhang nagkakatotoo yung hula. At alam mo na rin, naiisip ko, pero bawal mo na ditong siwalat yan. At ipunin muna natin kasi si Tambaloslos merong isang sekreto. Maglam, hintay-hintay lang tayo. Baka pumutok din yan, malay nyo, malalaman natin yung sekreto na yan. So ganito mga kababayan, no? Panoorin nyo itong susunod na video, i-full video natin to. Panoorin natin ang komento ng ating boss na si Boss Banat Bay para maunawaan natin sa mga komento ng mga legit talaga na mga na reaction. Oo, yun talagang mga idol natin na reaction sila Boss Banat Bay, sila Tol J. So tayo ay nagko-komento, nagre-react din sa mga video nila. So narinig nyo naman kung anong reaction ni Boy Sardinas. At kung ikaw may reaction ka sa video papanood mo, pwede ka naman mag-comment. At don't forget to like at support our Banateros brothers at mga Banateros vloggers, Banateros brothers and Banateros vloggers. O, di ba? Pasensya na kayo, medyo madilim dito sa may rooftop. At kasi inaagahan ko na yung aking vlog. So maaring 7 or 8 or tapos at 3:30. Basta kung hindi kayo nababatuhan ni YouTube, yung boss namin si Lolo YouTube, ng mga notification ng mga vlog natin, pwede nyo naman kalkalin itong ating YouTube channel. At don't forget to shoutout sa mga kumarikot, mga kumparikot, sa mga solid na pag nanood, laging nakalike, grabe, maraming pong salamat. Malaking tulong po yan sa channel po natin ni Boy Sardinas. At welcome to 240,000 subscribers na tayo. Maraming salamat Uy, isa ka sa nag-subscribe sa akin. O ikaw, hindi naman kita kilala pero nakikita kita. Nanonood ka ngayon, maraming salamat po sa iyo sa pag-subscribe. Dahil isa ka sa nakabuo ng 240,000 subscribers ni Boy. Maraming salamat po. Basta solid tatang digong tayo Solid PDP laban sa darating na eleksyon. Ilang tulog na lang mga kababayan. Ang gagawin natin dito mga kababayan, yung galit natin, idadaan natin to. Solid tayo, no? Para makabawi tayo sa mga buhaya ng Pilipinas. Bawi tayo itong darating na eleksyon. Team PDP laban. Solid tayo. Alam ko, isa ka na ron. Okay? At tuloy natin itong video mga kababayan. I-play ko na. Panoorin mo ang full video. Let's go! Una sa lahat, itong usapin patungkol po dito sa litratong naglabasan yung kay BP Sara Duterte, kasama ho si Senator Aimee at saka si Camille Villar. Naku, eto tuloy. Yan. Kumakalat ngayon ang mga litrato ni Vice President Sara Duterte na ini-endorso sina Camille Villar at Senator Aimee Marcos. Pero ipinagkibit balikat lamang yan ng campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang larawang ito ni Vice President Sara Duterte kasama ang tumatakbong senador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Camille Villar. Kasama rin sa litrato ang ama ni Camille na si Manny Villar. Pinost yan ni Attorney Harry Roque at may caption na "Politics is addition after all."
Kumakalat din ang larawang ito na magkasama sina VP Sara at Senator Amy Marcos na kamakailan lang ay kumalas sa alyansa. Kanina nga inilabas na ni Senator Amy ang endorsement video sa kanya ng bise. Higit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na wala siyang i-endorsong kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Nang Nako. Ano masasabi nyo dito? Ako medyo... Gusto nyo na real talk? O, wag na lang. Baka may masaktan. Mahirap pagka mag-real talk tayo dito. Alam nyo mga kababayan, hindi ko talaga alam kung anong dahilan na bakit nag-endorse si BP Sara Duterte. Alam nyo mga kababayan, if there is one thing about BP Sara Duterte, yan po yung siya ho ay unpredictable pagdating sa mga galawan niya sa politika. Alam mo yung sinabi niya yan, I think it was sa Hong Kong ho niya yung sinabi. Ayan po ay bago po magkaroon ng pagdukot o pagkidnap kay Pangulong Duterte. And I think dahil dun sa ginawa ni Senator Amy doon sa hearing at ginawa niya ng magandang hearing. To be honest, it is good. The hearing was so good. It was helpful kasi importante po yun dahil sabi ko nga sa inyo, yung labanan ngayon ay hindi lang labanan ng sigawan. Hindi lang po yan labanan na pang Pilipinas lang. Ang labanan po niyan ay international. So kung hindi ho pag-uusapan international ay mahirap po. Hindi nga, sabi nga nila, hindi kaya ginawa yung hearing ni Senator Amy para po sa konklusyon at ito po ay madala sa ICC para bilang ebidensya na there was an illegal arrest that happened, that it was not parang it didn't follow yung ating due process. Maaari. Actually, that's a good point. Okay? Maybe that's the deal. Okay? I really don't know between Senator Amy and BP Sara Duterte. But for me, okay, this is just for me. You may disagree and let's agree to disagree. Ika nga. Tayo ay pwede naman po magsama-sama pa rin kahit we disagree on matters like this. Kasi may mga parang nakikita ako mga vlogger na lumilin doon sa parang gusto nila yung strategy na isama si Senator Amy. Basta for me, ako, itong masasabi ko lang dyan. Masasabi ko lang. One, ang nakikita kong dahilan ng iba na mga nagpo-post na mga vlogger, sinasabi nilang kailangan daw kasi dahil baka mahina yung 10 kandidato, ika nga. Ibig sabihin yung Duterte, di ba? Ibig sabihin posible na baka naman kailangan natin ng mas malakas, di ba? Ika nga. Okay? Pero gayunpaman para sa akin, panindigan natin. Ako naniniwala Naniniwala na kaya. May 11 ng eleksyon, di ba? So we have more time to convince people. Ang ngayon, ang dating parang we lose hope doon sa di ba? To lose hope dito sa issue na hindi kakayanin ng 10 kandidato natin. Huwag ganun. Para sa akin, napuprostrate ako kung ganun ang perspektibo natin. Di ba? O, tuloy muna natin to. Ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Nang matanong naman ang palasyo tungkol sa umunoy pag-endorso ni VP Sara sa ilang kandidato ng alyansa, ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Chanco po ang may authority to talk about.
Pero ang campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco tila hindi ito ininda. Welcome nga raw ang mga ganitong pag-endorso dahil sa eleksyon, anumang suporta ay malaking bagay. Katunayan, nakuha ng ilang taga-alyansa ang suporta ni One Cebu Party Head Governor Gwen. So parang sinasabi ngayon dito ni Tiangco na malaki daw yung parang thankful pa daw siya kuno. Na kaysa to si Camille Villar naman ay in-endorse ni BP Sara Duterte. Ako ganito lang ito lang sa akin lang naman po ito. Doon sa kay Camille Villar, ibang kaso yun eh. Bakit to kanyo? Si Marcos, si Amy Marcos particular, ay alam naman po natin ang karakas ng mga Marcos. Kahit pagbali-baligtarin mo sila, huy, talaga mambubudol. 'Di ba? Nangako yung kanyang kapatid, si BBM, nangako kay BP Sara Duterte tungkol sa ICC. Hindi niya papapasukin ng ICC. Ano nangyari? Nabudol tayo. Nabudol pala kayo. Hindi ako bumoto dyan. Hindi ko sinisisi. Kaya lang, mga kababayan, doon sa mga nagsabing nabudol sila ng BBM, tapos ngayon papayag na naman kayo na etong si Amy iboto ninyo dahil sa pagdating ng impeachment malamang bumoto against the impeachment of BP Sara Duterte. Kasi yan pa yung pangalawang naririnig ko eh. Iboto natin yan kasi sigurado tayong against sa impeachment yan. So pag naipanalo yan si Senator Amy, against yan sa impeachment. Di ba? Ang dami-dami kong kilalang against sa impeachment eh. Na hindi naman dapat yan. Ang dami-dami ho dyan. Ako sigurado ako dito kay Camille. Kaya nga ibang issue itong kay Camille. Sa mga Villar, talagang ever since, hindi bumaluktot. Ever since, loyal, kaibigan ho ng mga Duterte. Ang Villar talagang loyal po yan, tapat ho sa mga Duterte yan. Mula sa tatay, sa asawa, sa anak, yung si Mark, kaya din ito si Camille. Ibang issue yun. Pero pagdating mo dito kay Senator Amy, ano ang proof nito o ano yung masasabi mo mas matibay na sandigan para pagkatiwalaan natin ito? Diba? Meron na itong record eh. Yung kanyang pamilya may record na ng bubudol. Diba? Bakit? Paliwanag ko lang sa inyo ha. Ilapit-lapit ko lang tupuan. Bakit kanyo? Tandaan ninyo, si Senator Amy ang nakiusap kay BP Sara Duterte para maging Vice President ni BBM. At ang kanyang, di ba, sinabi niya pa nga, hindi mananalo ito pagka hindi mo sinamahan. Ibig sabihin, mga kababayan, ang tunay na close talaga kay BP Sara Duterte si Senator Amy. Siya ang dahilan kung bakit nakipag-team up si BP Sara Duterte kay BBM. Diba? Tas eto na naman siya. Kung ano man ang pinangako niya, sa tingin ko budol na naman ho ito. Nangako siya dati. Sana pinanagutan niya yun. Diba? Sana ho pinanagutan niya yung kanyang pangako na ano. Hindi kasi pwedeng sabihin, hindi, kapatid ko yun. Ano nang palusot yan? Diba? Hindi pwede yun. Ikaw ang party ka na nagsabi noon na nakipag-deal. Ngayon, you failed. Tapos, diba, itong kidnapping naganap kay Pangulong Duterte, pinuntirya niya ba yung kapatid niya? Hindi. Doon sa hearing, malinaw na merong higher up na nag-utos. Merong nag-utos. Hindi lang si Rimulya, hindi lamang po si Marbil, meron talaga nag-utos sa taas. Pinuntiryaban ni Senator Amy yung kapatid niya. Sino ho? Sabi ko nga ho sa inyo si BBM talaga mastermind yan. Bakit? Sino ba nag-promote kay Torre ng 2 beses? Si BBM. Wala namang iba eh. Bakit? Sasabihin nila, hindi si BBM yan. Diba? Ang linaw nun eh.
Garcia. Sa campaign rally nitong weekend sa Cebu, inendorso ni Garcia sina Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Francis Tolentino, Benher Abanos at Abby Binay. Wala sina Senator Amy Marcos, Tito Lapid at Erwin Tulfo. Ayon kay Governor Garcia, nakabatay sa ideolohiya at prinsipyo ng kanilang partido ang pagsuporta nila sa kandidato. Ang pinili raw nila ay yung may malasakit sa Cebu, pero may patama siya sa mga nasa pamahalaan. Ambot lang karon ni noon sa kauluhan. Itong mga dagko dito, sige away-away. Pag-away lang mo dihag inyo. Ay, miga pila diri. Walang pinangalanan ang gobernadora pero giit niya, walang mabuting naidulot sa bansa ang pag-aaway ng mga nasa itaas. Amoy pagpili sa inyong impyerno kay dinhi sa Subo, langit ang among gitinguha. Ayaw tugti ang mga kampon sa kangit-ngit nga maoy magbuak-buak na usab kanato. Nilinaw naman ni Garcia na nirerespeto niya si Pangulong Bongbong Marcos at kailanman daw hindi siya nagsalita laban sa mga Duterte lalo't malaki raw ang utang na loob niya sa dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Pero gumigit na ka. Yun ang dyan, ang problema. Gumigit na ka, madam. So, whatever palusot mo na kesyo, hindi ka namumulitika, ayaw mo ng politika. The mere fact na ang mga pinili mong mga senatorial ay galing sa alyansa, nagsalita ka na. Ayaw mo lang mapahamak. Kasi syempre, alam mo naman, pag ngayon kinontra mo ang administrasyon, delegates ka. Totoo naman eh. So ibig sabihin, ikaw ang namumulitika, Madam Gwen, Madam Governor Gwen. Bakit? Kasi ayaw mong panindigan ng tama. Alam mo na tama, kaya ka nga hindi bumanat sa mga Duterte. Alam mong meron tama si Pangulong Duterte. Pero bakit hindi mo mabanatan ang Marcos o di kaya kinampihan mo pa yung mga senador? Kasi nga, takot ka. Ganun lang simple yun. Takot ka na pag ikaw kumontra sa gobyerno, pag ikaw kumontra kay Marcos, delegates ka. That's the truth. Diba? Huwag na tayo magpaikot-ikot. Ayun po ang katotohanan. Takot po kayo. Wala kayong prinsipyo. Kaya nyo, ngayon kasi hindi na ako I understand, sabi nga nila, ay yung mga sinasabi, politics is addition, not subtraction or whatsoever ever. Oo, pero ito yung time na masyado na yung ginawa ng kasamaan ng Marcos administration. Masyado na yung nababoy ang ating bayan. Masyado na yung batas ginagahasa, binababoy. Wala nang sinusunod na batas. Sila na ang batas. Yung pagdukot kay Pangulong Duterte, that's below the belt, There is another way of fighting your opposition o your sabi mo ng enemy, diba? Yung hindi below the belt, meron namang ganun halimbawa, anong ibig ko sabihin? Sa boxing, labanan yan suntukan talaga yan, sakitan yan, patutumbahin mo pa nga di ba? Okay lang yan kasi parte yan ng sports, parte yan ng labanan. Sa politika ganun din. Patutumbahin mo rin yung kalaban mo sa politika. Tatalunin mo nga so you will do everything to do it. I understand. That's part of the game. Politics is like a game. Parte yan. Yung sa atin, di ba kaya nga sinasabi nila sa politika, there is no permanent friends and there are no permanent enemies. Nagkakabati-bati, mag-aaway lang, magkakabati. Ganun That's politics. Okay? Pero mga kababayan, hindi ko matatanggap yung ginawang below the belt ng kalaban o itong si Marcos at si Romualdez. Below the belt po yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. That's beyond politics. That's a devil's act. Nga. May pagkademonyo na yung ginawang Hindi binigyan ng due process yung tao. At tanda na, sabi nga,
Kahit man lang awa, wala. I mean, hindi po yun hindi na makatao. Makademonyo na talaga yung ganong klaseng galawan. Di ba? Okay lang sa akin, kuwari, kontrahin mo, idemanda mo dito sa husgado sa Pilipinas, ipaaresto mo dahil may warrant sa Pilipinas. Okay yun eh. I mean, okay. Parte talaga ng politika yan eh. Patuhan eh. Oh, di ba? Kasama talaga sa buhay yan eh. Tanggap nga ni Pangulong Duterte at sanay na ho yan sa ganyan. Tandaan ninyo. Si Pangulong Duterte sanay yan sa local politics. Ibig sabihin, talaga nga naman kung batuhan at batuhan lang naman din ng putik, kaya niyang tanggapin ng lahat ng putik, ilagan at ibato pabalik sa'yo. Yeah? Nangyari naman yan in 2016. Pero itong ginawa nila, ito below the belt talaga. Kaya sa tingin ko, mga kababayan, sa tingin ko lang naman, hindi pwede dito yung gitna. Meron nga ako narinig Saan ko ba napanood na video yun? Basta may napanood ako nag-trending na video. Ang problema kasi kay Senator Amy, gumit na siya. Tandaan ninyo, ang mga gumigit na nasasagasaan. Hindi totoo. Alam mo na, ang ganda ng logic na yun. Pag ikaw gumit na ka sa karsada, nasasagasaan ka. Kaya it's either nandun ka sa kabila o nandito ka sa kabila. Pag gumit na ka, bangga ka sigurado. Makakatagal ka for a meantime kasi umiilag sa'yo. Pero pagka sa sobrang gulo na ng trapiko, bangga ka dyan. Ganun po ang ginawa ni Senator Amy. Kaya sa tingin ko, it's too late. Honestly yung ginawa niyang hearing, ilang beses ko na nilabas sa vlog ko na yan na gusto ko yung ginawa niya. Let's give credit to her sa paggawa nun. Pero itong latest niya na video, hindi ko nagustuhan. Parang ginamit lang yung hearing na yun para sa ad niya. I'm sorry I mean suportado ko si BP Sara Duterte, suportado ko mga Duterte. I will never stop supporting the Duterte maging sa 2028. Pero I think medyo mali itong desisyon na ito. Sa tingin ko hindi maganda at hindi makakabuti sa paninindigan ng Duterte. I really hope, really hope PDP as well as the entire leadership of Duterte team will not accept Senator Amy. Kasi this is not about just Duterte and Marcos. This is about standing on the right issue. Standing on the principled policy. Ibig sabihin nyo may prinsipyo na polisiya. Wala ho dyan si Amy. Sorry wala ho si Amy dun sa prinsipyo. Kasi kung talaga may prinsipyo siya, pinuntir niya na kapatid niya. Alam niya na nagiging inutil na yung kapatid niya. Bakit di niya madiretso? Bakit di niya sabihin? Because it's understandable. She is protecting her brother. Period. It will never change. So whatever issue na dumating sa buhay natin sa Pilipinas particular na, hindi na magbabago yung kanyang pananaw dun. She will always protect her brother. Paulit-ulit yun. She will always protect her brother no matter what. So lagi niyang ilulusot yung kapatid niya sa mga katarantaduhang ginagawa nito. So, in other words, hindi ho prinsipyo yun. Diba? Sabi nga, blood is thicker than water. Ganun talaga. Wala na. So, bakit tayo umaasa? I mean, kung hindi ko sinasabing pero kung that what it takes to show the prinsipyo na
na pinaninindigan natin, then let it be. Basta tayo, maninindigan tayo sa Duterte because of the principle. More than anything else, whether we win or lose, prinsipyo ang ating paninindigan dito. Hindi lang kasi winnable. I mean, masihi. Ito ang pananaw ko Dahil sa pagsali nun, masihina pa Kasi para tuloy naging trapo dating. Sorry real talk. Pero sa akin, ganun ang dating Para tuloy tayo naging trapo kung tatanggapin natin yan. Yun lang. Para sa akin po yun. Maaring mali ako. Maaring iba rin ang opinion nyo. Nasa sa inyo yun. Kanya-kanya ho tayong opinion. Kahit kami mga vlogger, di ho kami nag-uusap kung ano ba prinsipyo ninyo. Kailangan ba tayong pare-pareho ng prinsipyo? Kahit nga po ako sa Banateros pag ako nag-message sa kanila, although kadalasan dahil nga sa mga nakukuha naming info, ako sinasabi ko nga sa kanila, basta ako out ako kay Aimee. Minesis ko na kagad sila kanina ba yun o kahapon. Sabi ko sa kanila, ako no ako kay Aimee, yes ako kay Camille Villar. Kasi talaga naman si Camille Villar, talaga namang ang Villar, una, si Camille Villar hindi pumirma ng impeachment. Pangalawa, si Camille Villar at ang kanyang family ay talagang loyal sa mga Duterte. Hindi na walang question doon. Hindi never nilang binetray ang mga Duterte hanggang kaduluduluhan. So, wala akong makikitang questionable pagdating sa kanila. Maybe the only thing that ang mag-aaring questionable sa kanila is yung tinatawag na dynasty. Sa akin, dynasty sa tingin ko naman hindi masama per se. Diba? Ang dynasty per se hindi masama kasi maaari namang may mga talagang pamilya na maayos. Bakit hindi natin boto lahat? Kahit tumatakbo pa silang lahat. Di ba? Pero meron din naman pamilya hindi maayos. It's more than sa akin lang hindi po hindi ho yun basihan. Okay? Hindi ho yun basihan para hindi ko suportahan si Camille Villar. Para ho sa akin sinusuportahan ko ho yun. Kaya yun lang naman po sa akin. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Binamatay niya ako, umiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itatanggol
tumataas, katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Nag-breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.